Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Christy T. Plaza, isang estudyante mula sa Santa Josefa Senior High School at ikinagagalak kong makasama kayo ngayong araw. Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa iyong oras at atensyon. Sana'y makapagbahagi ako ng kaalaman na kapakipakinabang at makapagbigay ng inspirasyon sa inyo. Enjoy tayo at sama-sama nating alamin ang mga bagong bagay. Salamat at magandang araw. Ito ay tungkol sa komunidad, pag-unlad sa magandang kalikasan. Ang kalikasan ay tumutukoy sa lahat ng bagay na likas o natural sa ating kapaligiran. Kasama dito ang mga hayop, halaman, mga aning lupa at tubig at iba pang mga elemento ng kapaligiran na hindi gawa ng tao. Ang kalikasan ay mahalaga para sa ating pang-araw-araw na buhay dahil nagbibigay ito ng mga likas na yaman tulad ng pagkain, tubig, hangin at enerhiya. Samantala, ang komunidad ay isang pangkat ng mga taong naninirahan sa isang partikular na lugar o mayroong iisang interes, layunin o pagkakakilanlan. Ang mga miyembro ng isang komunidad ay may ugnayan at interaksyon sa isa't isa at madalas nagtutulungan upang mapabuti ang kanilang kalagayan o lugar na tinitirhan. Ang komunidad ay maaring base sa heograpiya, halimbawa, isang barangay o bayan, isang mag-aaral o mga manggagawa. Narito ang ilang negatibong epekto ng hindi pag-aalaga sa kalikasan na maaaring magbigay ng inspirasyon sa mas maingat na pangangalaga nito. Una, pagbabago ng klima o climate change. Ang pagtuloy na pagtaas ng polusyon at deforestation ay nagdudulot ng mas mabilis na pagbabago ng klima. Ang mga ito ay kasama ng mas malakas na bagyo, tagtuyot at sobrang init na nagiging sanlinggo ng mga tahanan, pananim at kabukiran. Pangalawa, pagkasira ng likas na yaman. Ang hindi tamang pamamahala ng likas na yaman tulad ng kagubatan, karagatan at mga anyong tubig ay humahantong sa pagkaubos ng mga ito. Maaring magresulta ito sa pagkawala ng pinagkukunan ng pagkain at iba pang pangangailangan ng tao. Pangatlo, polusyon. Bakit malawak ang basura, malapit na lugar ng kimikal ng pagtatapon at plastik ay sumusulong ng polusyon sa hangin, tubig at lupa. Ang mga kemikal na ito ay nakakapinsala hindi lamang sa mga hayop at halaman kundi pati na rin sa kalusugan ng tao na nagdudulot ng mga sakit tulad ng cancer at respiratory disease. Pang-apat, pagkalipol ng mga hayop at halaman. Sa pamamagitan ng pagkawala ng biodiversity, ito ay nagpapahina sa mga ekosistema na mahalaga sa balansing mundo, buhay sa mundo. Panglima, pagguho ng lupa o soil erosion. Kalooban sa pagsasaka ng walang respeto ng kalikasan, kagaya ng walang hatulang pagdadamot ng punong kahoy at kasinungang excessive na kimikal na agrikultura ay nagiging santribo ng pagguho ng lupa. Ito ay nagresulta sa pagbaha at kawalan ng sustansya ng lupa na nagpapahirap sa produksyon ng pagkain. Ang mga negatibong epekto na ito ay nagpapakita kung gaano kalaki ang koneksyon ng kalikasan sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung hindi natin ito aalagaan, tayo rin ang tatamaan ng mga tulad ng mga suliranin na ito. Kaya, ipag-alarma. Mahalaga ang kalikasan dahil ito ang nagbibigay ng lahat ng pangunahing pangangailangan ng tao at iba pang mga nabubuhay na organismo. Narito ang ilang dahilan kung bakit mahalaga ang kalikasan. Una, pinagbulan ng pagkain, tubig at hangin. Ang kalikasan ay nagbibigay ng mga likas na yaman tulad ng mga prutas, gulay, isda at iba pang pagkain, pati na rin ng mga malinis na tubig at sariwang hangin na kinakailangan ng lahat ng buhay. Pangalawa, biodiversity. Ang kalikasan ay tahanan ng iba't ibang uri ng halaman, hayop at iba pang mga organismo na binubuo ng balanseng ekosistema. Ang bawat isa ay may papel sa pagpamanatili ng balanse ng buhay sa mundo. Pangatlo, pagpananatili ng klima. Ang mga puno, halaman at karagatan ay tumutulong sa pagsipsip ng carbon dioxide at regulasyon ng temperatura ng mundo na siyang mahalaga sa pag-iwas ng mga negatibong epekto ng babago ng klima. Pang-apat, kabuhayan. Maraming tao ang umaasa sa kalikasan para sa kanilang hanapbuhay, tulad ng mga magsasaka, mangingisda at iba pang sektor ng agrikultura at turismo. Panglima, kalusugan. Ang kalikasan ay nagbibigay ng mga halamang gamot at mineral na ginagamit sa tradisyonal at modernong medisina. Bukod dito, ang pakikipag-ugnayan sa kalikasan ay nakatulong sa mental at pisikal na kalusugan ng tao. Pang-anim, kagandahan at inspirasyon. Ang kalikasan ay nagbibigay ng kagandahan at inspirasyon sa sining, kultura at espiritualidad ng maraming tao. Ang pagkakaroon ng malinis at maayos na kapaligiran ay nagpapataas din ng kalidad ng buhay. Kaya,
Ang pangangalaga sa kalikasan ay mahalaga para sa kalusukuyan at hinaharap na henerasyon upang matiyak ang patuloy na daloy ng mga benepisyo. Ang kalikasan ay mahalagang bahagi ng ating buhay at ng komunidad. Ito ang pinagmumula ng lahat ng pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, hangin at enerhiya. Gayun din, nagbibigay ito ng kabuhayan at kagandahan ng nagiging inspirasyon sa ating kultura at sining. Ang hindi pag-aalaga sa kalikasan ay nagdudulot ng mga malalaking suliranin kagaya ng pagbabago ng klima, polusyon at pagkaubos ng mga likas na yaman na direktang nakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya't napakahalaga ng pagkakaroon ng responsibilidad at pagkilos upang mapanatili ang kalikasan, hindi lamang para sa ating kasalukuyang kapakanan, kundi pati na rin sa mga susunod na panghenerasyon. Ang ating pagkakaisa at kolektibong aksyon bilang bahagi ng komunidad ay mahalaga upang mapangalagaan ang kalikasan at maiwasan ang mga negatibong epekto na ito. Sama-sama nating ipagpatuloy ang pangangalaga sa ating kalikasan para mas maliwanag at mas malusog na kinabukasan. Ang kalikasan ay isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng buhay na madalas ay hindi natin lubos na napapansin. Minsan dahil sa mabilis na pagbabago ng industrialisasyon, nakakalimutan natin ang ating tungkulin na pangangalagaan ito. Ang mga negatibong epekto ng kapabayaan sa kalikasan tulad ng pagbabago ng klima at polusyon ay patuloy na lumalala. Bilang isang individual, naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ay may responsibilidad na magpatupad ng isang simpleng hakbang tulad ng pagtanim ng mga puno, pagbawas ng paggamit ng plastik at pagtulong sa mga inisyatibong makakalikasang proyekto. Ang mga maliit na aksyon ay maaring magdulot na malaking pagbabago kung gagawin ito ng marami. Sa huli, kung nais nating matiyak na ang mga susunod na henerasyon ay magkakaroon din ng mga maginhawa at ligtas na mundo, kailangan nating kumilos ngayon at maging mas maingat sa ating mga desisyon na may kaugnayan sa kapaligiran. Bilang pagtatapos, nais kong iparating ang aking taus-pusong pasasalamat sa inyong pakikinig at paglahok sa talakayang ito. Ang ating kalikasan ay isang kayamanan na dapat nating pahalagaan at protektahan. Sana ay nakapagbigay ako ng inspirasyon at kaalaman na magdala sa atin sa mas aktibong pagtulong sa ating kapaligiran. Tandaan natin na ang mga simpleng hakbang na ating gagawin ay may malaking epekto sa hinaharap. Magtulungan tayo upang mapanatili ang kagandahan ng ating kalikasan para sa mga susunod na henerasyon. Maraming salamat muli at naway patuloy tayong magiging mga tagapangalaga ng ating kalikasan. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw sa lahat ng tagapakinig. Narito ko ngayon upang magbigay ng kaalaman tungkol sa isang issue na lumalaganap sa ating kabagong panahon. Ang issue na ito ay ang digital divide. Ang digital divide ay ang tawag sa pagitan ng mga taong may alam at access sa kabagong teknolohiya at sa mga taong walang alam at walang access sa nasabing teknolohiya. Maraming nakatao na nahihirapan paggamit ng computers ng kabagong teknolohiya na lumalabas kada taon. Dahil dito, mas parang lumalaki ang pagitan ng digital divide, mas lalong nahihirapan matuto ang mga walang access sa mga kabagong teknolohiya at sa internet dahil dito. Natural lang naman sa atin na malito o manibago, lalo na nakakabilis ng evolusyon ng ating teknolohiya ngayon. Kaya sa bawat pagkakataon na tayo maninibago o malilito, magsikapin natin na tayo't matuto. Lalo na sa panahon ngayon, napakalaki ng impluwensya ng makabagong teknolohiya at computers sa ating mga ginagawa sa buhay. Ang digital divide is isang laganap na problema, lalo na sa mga taong walang access sa internet at sa mga senior citizens na hihirapan sa pag-adjust sa makabagong teknolohiya. Marami man ang naapektuhan nito, posible namang matulungan ang mga taong apektado ng digital divide. Mga simpleng bagay tulad ng pagtuturo sa mga taong walang kaalaman at sa mga bagay tulad ng pagdodonate sa mga lumang cellphones at computers sa mga taong walang access dito. At kung ang sarili man ang nahihirapan o naninibago sa mga makabagong teknolohiya, huwag mga anilangan na magpaturo o magtanong sa mga taong may alam tungkol dito. Magandang araw sa inyong lahat. Bago ko simulan ang pagtalakay sa aking paksang pinamagatang Edukasyon Pamana para sa Lahat, hayaan niyo munang ako ay magpakilala.
Ako nga po pala si Sheila Missy Verati. Mga minamahal kong tagapakinig, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw, nais kong talakay ng isang mahalagang paksa na siyang pundasyon ng ating pag-unlad bilang isang bansa, ang edukasyon. Ang paksang edukasyon ay karaniwan nang nadidinig ng mga tao, ngunit ito ay napakahalaga sa buhay ng bawat Pilipino. Dahil ang edukasyon ay hindi lamang isang karapatan, kundi isang pamana na dapat nating ipagkaloob sa bawat Pilipino. Ito ang susi sa ating pag-angat, sa ating pag-unlad, at sa ating pagiging kapaki-pakinabang na mamamayan. Sa pamamagitan ng edukasyon, natututo tayong mag-isip ng malaya, magkaroon ng kritikal na pag-iisip, at magkaroon ng kakayahang mag-ambag sa ating lipunan. Ngunit sa kabila ng kahalagahan ng edukasyon, hindi maikakaila na maraming hamon ang kinakaharap ng ating sistema ng edukasyon. Ang kakulangan sa suportang pinansyal ay isa sa mga pangunahing problema. Maraming mga mag-aaral ang hindi nakakapagpatuloy sa kanilang pag-aaral dahil sa kawalan ng pondo. Ang mga pasilidad sa paaralan ay hindi rin sapat. Gayon din ang mga guro na hindi nakakatanggap ng sapat na sweldo. Ang mga problemang ito ay nagdudulot ng hindi pantay na pagkakataon sa edukasyon. Ang mga batang mula sa mahirap na pamilya ay mas malamang na hindi makapagtapos ng pag-aaral. Kaya sa aking palagay, ang dapat na gawin, lalo na ng mga taong nakaupo o sa madaling salita ay ang mga gobyerno. Upang matugunan ang mga hamon na ito ay bigyan ito ng ilang mga solusyon tulad ng pagbibigay ng scholarship. Ang pagbibigay ng scholarship sa mga karapat-dapat na mag-aaral ay makakatulong upang mapagaan ang kanilang pinansyal na pasanin. Sunod naman ay pagbibigay o paglaan ng tamang budget para sa pasilidad at sweldo para sa mga guro sa isang paaralan upang mapabuti ang mga pasilidad at madagdagan ang sweldo ng mga guro. Huli ay paglaanan ng tamang budget dahil ang paglalaan ng tamang budget para sa edukasyon ay makakatulong upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon at maibigay ang mga kailangan ng mga mag-aaral at mga guro. Ang edukasyon ay isang pamana na dapat nating ipagkaloob sa bawat Pilipino. Ito ang susi sa ating pag-unlad bilang isang bansa. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, makakamit natin ang isang sistema ng edukasyon na pantay, mahusay at makabuluhan para sa lahat. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Fabricate G. Candel galing sa STEM Child Mapanuri. Ngayon ay tatalakayin natin ang kalikasan, responsibilidad ng bawat isa. Sa panahong ngayon, marami na tayo nakikitang pagbabago sa ating kalikasan. Nakakalungkot mang isipin na marami sa mga pagbabagong ating nakikita ay hindi kanais-nais. Kagaya na lang ng pagkakalbo ng ating kagubatan, pagkasira ng mga coral reefs, pollution sa mga ilog at dagat, at ang patuloy na pag-init ng ating mundo. Lahat ng iyon ay bunga ng mga gawain ng tao. At kung tutuusin, tayo lang din ang nadurusa dahil dito. Tanungin nga natin ang ating mga sarili. Bakit ba mahalaga ang kalikasan? Hindi ba't dito nanggagaling ang ating mga pangangailangan? Ang hangin na ating nilalanghap, ang tubig na ating iniinom at ang pagkain na ating kinakain. Lahat ng iyon ay galing sa ating kalikasan. Kaya't kung patuloy nating sisirain ang ating kalikasan, saan na natin kukunin ang lahat ng ating ginagamit? Paano natin masisigurado na may magagamit pa tayong likas na yaman sa hinaharap? Tagtuyot at pagbabago sa klima ay ilan lamang sa mga palatandaan na ang kalikasan ay binabalik nito ang mga masasamang gawain natin dito. Kapag tumataas ang temperatura ng ating mundo, nadadamay ang ating mga agrikultura na pinagkukunan natin ng pagkain, ang mga halaman at hayop ay nahihirapang mag-adjust. At tayong mga tao ay direktang naapektuhan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may magagawa pa tayo. May paraan pa upang mapatigil natin ang sama ng loob ng ating inang kalikasan. Hindi natin kailangan maging eksperto o mas mataas na ranggo.
Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may magagawa pa tayo. May paraan pa upang mapatigil ang Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may magagawa pa tayo. May paraan pa upang mapatigil natin ang sama ng loob sa atin ng ating inang kalikasan. Hindi natin kailangan maging eksperto o na maging nasa mataas na posisyon para makatulong. Magsimula tayo sa simpleng mga gawain kagaya ng pagtatapon ng basura sa tamang lugar, pag-recycle, pagtitipid ng kuryente at tubig. Ang mga maliliit na hakbang na ito ay kapag pinagsama natin ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Huwag natin isipin na responsibilidad lamang ito ng gobyerno o ng malalaking korporasyon ang pagpapanatili ng kagandahan ng ating kalikasan. Ang pangangalaga sa kalikasan ay tungkulin ng bawat isa sa atin. Lahat tayo. Huwag tayong umasa na laging may ibang gagawa para sa atin. Dahil ang makakatulong lamang sa atin ay tayo-tayo lamang. Ang ating maliliit na kontribusyon ay maaring maging simula ng mas malawak na pagkilos. At higit sa lahat, sikapin natin na mapanatili ang kamalayan na ito sa ating mga susunod na henerasyon. Turuan natin ating mga anak at kabataan na pahalagahan at pangalagaan ang ating kalikasan dahil sila ang magmamana sa mundong iiwan natin. Sa bawat simpleng gawain natin ngayon, tandaan natin na ito ay may malaking epekto sa hinarap. Nasa ating mga kamay ang kapalaran ng ating kalikasan at ng mga susunod pang henerasyon. Kung ngayon tayo kikilos, mas kakaroon pa tayo ng pag-asa para sa mas maliwanag at mas malinis na kinabukasan. Maraming salamat po at naway palagi nating isa sa puso ang pagpapahalaga ng ating kalikasan. Magandang araw mga minamahal kong tagapakinig. Ngayon ating pag-usapan ang isa sa pinakamahalaga at makabuluhang bahagi ng ating buhay, ang pangarap. Ano nga ba ang pangarap? Ang pangarap ay hindi lamang isang simpleng pagnanais, kundi ito rin ay nagsisilbing liwanag na nagbibigay direksyon sa bawat hakbang natin sa buhay. Sa bawat tao, meron tayong kanya-kanyang mga pangarap. Mula sa pagkakaroon ng masaya at kumpletong pamilya hanggang sa pagkakaroon ng ambisyon na makamit ang ninanais na propesyon. Ang pagkakaroon ng mga pangarap ay nagbibigay sa atin ng motibasyon at inspirasyon na maging ganado tayo sa bawat hamon na ating kinakaharap. Ngunit paano nga ba natin makakamit ang ating mga pangarap? Una, kailangan magsikap. Magsisikap na makamit ang hinahangad sa buhay. Sabi nga ng karamihan, ang tagumpay ay hindi kusang dumarating sa taong tamad. Kung pangungunahan tayo ng tiyaga at sakripisyo sa buhay, aasahan nating may darating na tagumpay. Pangalawa, ang tiwala sa sarili. Ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili at huwag tayong matakot na mangarap na malaki dahil ang pangarap na tila imposibleng marating ay nagiging posible sa pamamagitan ng ating determinasyon, sakripisyo at sa ating tiyaga. At syempre, sa ating paglalakbay patungo sa ating mga pangarap, may mga hamon at pagsubok talagang hindi natin inaasahang dumating. Ngunit, ang mga pagkatalo at ating pagkakamali ay nagiging isang karanasan at mahahalagang aral sa buhay. Huwag tayong mawala ng pag-asa, gamitin natin ang ating mga pagsubok bilang isang pagkakataong matuto at lumago. Sa ating pagtatapos, ang pangarap ay isang mahalagang parte na ng ating buhay. Ito ay nakaukit na sa ating sarili, maging sa ating kakayahan. Kaya't patuloy tayong mangarap, magsikap, at harapin ang mga hamon na may tapang. Maraming salamat sa pakikinig at sana ang ating mga pangarap ay ating makamit balang araw. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay narito ngayon upang talakayin ang isang napakahalagang paksa, ang kabataan ngayon. Bilang isang kabataan, ako'y nagagalak na maging bahagi ng henerasyong ito. Ngunit kasabay ng aking kasiyahan ay ang mga hamon at responsibilidad na dala nito. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan, sabi nga ni Dr. Jose Rizal. Sa ating mga kamay nakasalalay
ang kinabukasan ng ating lipunan. Sa panahon ngayon, tayo ay may kakayahang baguhin ang ating mundo. Sa pamamagitan ng teknolohiya, edukasyon, at pakikilahok sa mga makabuluhang advokasya. Ngunit hindi makakaila na may mga hamon din tayong kinakaharap. Isa na rito ang labis na paggamit ng teknolohiya. Habang ito ay nagbibigay sa atin ng kaalaman at koneksyon, maaari rin itong maging sanhi ng pagkaabala at paglimot sa tunay na halaga ng pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Mahalaga na tayo maging responsable sa paggamit nito. Ang edukasyon ay isa sa mga pangunahing susi para sa ating pag-unlad. Sa kabila ng pagsubok, dapat tayong magsikap at mag-aral ng mabuti. Ang bawat kaalaman na ating natutunan ay nagiging sandata natin sa pagharap sa hinaharap. Huwag nating kalimutan na ang tunay na edukasyon ay hindi lamang nagmumula sa paaralan, kundi pati na rin sa ating mga karanasan at pagkikipag-ugnayan sa ibang tao. Bilang kabataan, mahalaga rin ang ating aktibong partisipasyon sa mga isyu ng lipunan. Mula sa simpleng pagtulong sa komunidad hanggang sa pagsali sa mga programa para sa kalikasan. Tayo'y may kakayahang gumawa ng pagbabago. Ang bawat maliit na hakbang ay mahalaga at may malaking epekto. Sa huli, nais kong ipaalala na tayo hindi nag-iisa. Ang ating mga magulang, guro at komunidad ay nariyan upang suportahan tayo. Kaya't sama-sama tayong bumuo ng mas maliwanag na kinabukasan. Ipinapakita natin ang tunay na diwa ng kabataan, ang pagkakaisa at pagmamahal para sa ating bayan. Sa ating mga kamay, nakasalalay ang hinaharap. Tayo may kakayahang maging inspirasyon, hindi lamang sa ating sarili, kundi para na rin sa susunod na henerasyon. Kaya't sama-sama tayong magsikap, mangarap, at kumilos para sa magandang kinabukasan. Maraming salamat po. Magandang araw sa lahat. Sa bawat unang yapak sa maruming mga paa hanggang sa pagtapak sa mga paang nakasuot ng magarang sapatos at nakasuot ng toga at ibinandera ang nakahawak na diploma. Iyan lamang ang mga magagandang alaala na nakaukit sa mga estudyante na nagpapahalaga sa edukasyon. Edukasyon ay isang salita, ngunit malawak ang nagagawa at itulong nito sa atin. Mailalarawan man natin itong isang mataas na proseso o naging kalahati man ito sa ating buhay na nakalaan sa edukasyon, ay hindi natin makakailan na ito ay naging susi para makaahon tayo. Marahil naging madiliman ang ating karanasan, ngunit patungo naman ito sa maliwanag na kinabukasan. Sa pagpahalaga natin sa edukasyon, ay unti-unti nating nabubuo ang ating mga pangarap na gustong makamit alang-alang sa ating pamilya. Mula sa unang hakbang hanggang sa matapos, edukasyon ang ating dinadala upang tayo ay maging matagumpay sa hamon ng buhay. Sa pagtatapos ng aking talumpati, nais kong iparating na ang edukasyon ay hindi lamang isang hakbang patungo sa tagumpay. Ito ay isang pangako sa ating sarili at sa hinaharap. Ito rin ang ating sandata sa pagharap ng mga pagsubok at ang tulay sa magdadala sa atin patungo sa ating mga mithiin. Huwag natin kalimutan na ang bawat pag-aaral at karanasan ay nag-uugnay sa ating mas malinaw na kinabukasan. Kaya't patuloy tayong mangarap, matuto at magsikap. Sa bawat hakbang na ating tatahakin, ang edukasyon ang ating gabay tungo sa isang mas magandang bukas. Maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jonah Fidampog, naglalayong ipabot sa inyo ang aking talumpati. Edukasyon para sa lahat,
Isang karapatan, hindi pribilehiyo. Ngayon, nais kong talakayin ng isang napakahalagang paksa na may kakayahang baguhin ang ating buhay, ang edukasyon. Sa bawat hakbang natin sa buhay, ang edukasyon ang nagsisilbing gabay at liwanag. Ito ay ang susi na nagbubukas ng mga pintuan ng oportunidad at nagdadala sa atin sa mas mataas na antas ng tagumpay. Ang edukasyon ay hindi lamang tukol sa mga libro at pagsusulit. Ito ay isang proseso ng pagkatuto at pag-unlad na nagbibigay daan sa atin upang maunawaan ang mundo sa ating lipunan. Sa pamamagitan ng edukasyon, natuto tayong mag-isip ng kritikal, makipag-ugnayan ng epektibo at bumuo ng mga solusyon sa mga hamon na ating kinakaharap. Isipin natin ang mga kwento ng mga taong nagtagumpay dahil sa kanilang pagsisikap sa pag-aaral. Mula kay Dr. Jose Rizal na ginamit ang kanyang kaalaman upang ipaglaban ang kalayaan ng ating bansa. Hanggang kay Maria Montessori na nagbibigay diin sa kahalagahan ng maagang edukasyon para sa lahat. Sila ay patunay na ang edukasyon ay may kapangyarihang baguhin ang takbo ng ating buhay. Ang kakulangan sa pondo, pasilidad at suporta mula sa pamilya at komunidad ay ilan lamang sa mga balakid na dapat nating harapin. Kaya naman, bilang isang lipunan, responsibilidad nating tulungan ang bawat isa na makamit ang kanilang mga pangarap. Ang pagbibigay pagkakataon sa iba ay hindi lamang nakakatulong, ito rin ay naging inspirasyon para sa mas maraming tao. Sa kasalukuyan, napakahalaga rin maging bukas tayo sa mga makabagong paraan ng pag-aaral. Ang teknolohiya ay isa rin sa nagbibigay daan upang maabot natin ang kaalaman kahit saan man tayo naroroon. Ang online learning at iba pang makabagong plataforma ay nagbibigay ng pagkakataon para sa lahat na matuto at umunlad. Sa pagtatapos, nais kong ipaalala sa inyo na ang edukasyon ay hindi lamang isang pribilehiyo kundi isang karapatan. Huwag tayong mawala ng pag-asa, patuloy tayong mangarap at magsikap. Ang bawat hakbang natin tungo sa kaalaman ay isang hakbang patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para na rin sa ating bayan. Tayo magtulungan upang itaguyod ang dekalidad na edukasyon para sa lahat. Sa pamamagitan nito, makakamit natin ang isang mas magandang bukas. Maraming salamat po muli. Ako si Jonah Dampog at ito ang aking talumpati. Magandang araw sa inyong lahat, mga guro, magulang at mga minamahal kong kabataan. Ako nga po pala si Leslie Ann Parpanan. At andito po ako ngayon sa inyong harapan magtatanong-pati patungkol sa edukasyon upang pag-usapan ang isang bagay na napakahalaga sa ating buwan. Ang edukasyon at ang pamagat ng aking tanumpati ay ang pahalagahan ang edukasyon sa ating kinabukasan. Sa panahon ng makabagong teknolohiya at mabilis na pagbabago, ang edukasyon ang nagsisilbing ilaw na nagbibigay daan sa ating pag-unlad. Sa bawat hakbang ng ating pag-aaral, nagiging handa tayo sa mga hamon ng buhay. Ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng mataas na marka. Ito ay tungkol sa paghubog ng ating karakter at kakayahan. Sa mga oras ng tiyaga, ang mga aral na ating natututunan ay nagiging pundasyon ng ating mga pangarap. Ngunit, dapat din nating alalahanin na ang edukasyon ay isang pribilehiyo. Maraming kabataan ang nagnanais ng pagkakataon na makapag-aral ngunit nahaharap sa iba't ibang hamon. Kaya naman, bilang mga responsableng mamamayan, tungkulin nating tulungan ang isa't isa. Magsikap tayo hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating kinabubusan ng ating komunidad. Huwag tayong matakot mangarap at magsikap. At ang mga pangarap ay nagiging katotohanan sa pamamagitan ng masipag na pag-aaral at pagsusumikap. Nasa ating mga kamay ang hinaharap. Tayo ang mga susunod na leader, guro at tagapagbago ng ating bayan. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, tiyak na makakamit ng ating tagumpay. Sa huli, naway maging inspirasyon ang ating mga guro at ang mga magulang. Sa ating paglalakbay, salamat sa kanilang walang sawang suporta at pagmamahal, sama-sama tayong bumangon, mag-aral at mangarap. Dahil sa edukasyon, ang ating kinabukasan ay magiging maliwanag. Maraming salamat at mabuhay ang edukasyon.
Ang edukasyon ang susi sa pag-unlad. Mga minamahal kong kaklase, guro, magandang araw sa inyong lahat. Tayo'y nagtipon ngayon upang pag-usapan ang isang mahalagang talumpati na siyang pundasyon ng ating pag-unlad bilang isang bansa, ang edukasyon. Sa panahon ngayon, maraming mga kabataan nating naghirap dahil lang hindi nakapagtapos ng pag-aaral at maagang nagkaanak. Dahil kinapos sa buhay, maraming nakikita na maagang nagtrabaho dahil hindi nakapagtapos. Sa problemang ito, masasabi natin iba talaga ang mga kabataang nakapagtapos at may magandang edukasyon sa dinadala kahit saan man mapunta. Sa aking pananaw, ang edukasyon ang susi sa pag-unlad. Ito ang nagbibigay sa atin ng kaalaman, kasanayan at kakayahan upang harapin ang mga hamon ng buhay. Sa pamamagitan ng edukasyon, natuto tayong mag-isip ng kritikal, mag-analisa at maghanap ng mga solusyon sa problema. Sa pamamagitan ng edukasyon ay hindi lamang sa pag-aaral sa paaralan, ito rin ay tungkol sa ating pagpapahalaga, pagiging responsable at pagiging respetado. Sa pamamagitan ng edukasyon, natuto tayong igalang ang ating kapwa, pagpapahalagahan ang ating kultura at pagmamalasakit sa ating bansa. Ngunit wala pa rin sapat ang pagbibigay ng edukasyon. Kung hindi natin ito gagamitin ng tama, kailangan nating gamitin ang ating kaalaman upang mapabuti ang ating sarili, ang ating mga pamilya at ang ating komunidad. Kailangan nating maging aktibong mamamayan na nakikilahok sa pag-unlad ng ating bansa. Sa kasulukuyan, marami pa rin mga hamon ang kinakaharap ng ating sistema ng edukasyon. May mga paaralan na kulang sa mga pasilidad, guro at mga kagamitan. May mga mag-aaral na hindi nakakapasok sa paaralan dahil sa kahirapan. Ngunit hindi natin dapat hayaang hadlangan tayo ng mga hamong ito. Ang edukasyon ang isang pamana na dapat nating ipagpatuloy para sa susunod na henerasyon. Kaya't mga kaklase, sama-sama nating itaguyod ang edukasyon. Maging inspirasyon tayo ng mga kabataan, maging halimbawa tayo ng mga taong nais mag-aral at mag-unlad. Sa pamamagitan ng edukasyon, magkakaroon tayo ng mas magandang kinabukasan. May Asis Pakatang ang iyong tagapagpahayag ngayong araw. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo lahat. Bago ko simula ng aking talumpati, hayaan niyo muna ipakilala ko ang aking sarili. Ako nga pala si Chloe Rodriguez Carcon. Naiisip ko ba ang naiisip ko? Diba hindi? Sapagkat tayong mga tao ay may kanya-kanyang pag-iisip. Pero pareho tayo ng responsibilidad dito sa mundo. Ito ay ang pangalagaan ng ating kapaligiran. May katanungan ako sa iyo. Sa tingin mo, ano ang mas mahalaga? Pamilya na laging nandyan para sa iyo? Mga kaibigang hindi naman totoo? O ang pag-ibig na wala nang ginawa kundi wasakin lang ang puso mo? Naiisip mo rin ba na hindi lang ang pamilya mo ang laging nandyan para sa iyo? Nandyan rin ang kapaligiran para ibigay ang mga pangangailangan mo. Kung sa tingin mo plastic ang iyong mga kaibigan, ibahin mo ang kapaligiran. Sapagkat ito ay natural, walang halong kimikal. Kung ang pag-ibig ay palagi ka na lang sinasaktan, nasabi rin ba sa iyong isipan na patuloy nating sinisira ang ating kapaligiran? Kung masakit masaktan, mas masakit mawalan ng kapaligirang pinagkukunan natin ng likas na yaman. Ang aking paksa ay tungkol sa kapaligiran na pinamagatang kalinisan, susi sa isang maaliwalas at masaganang kinabukasan. Ang kapaligiran ay tumutukoy sa lahat ng bagay na nasa ating paligid. Mayroong dalawang elemento ang kapaligiran. Una ay ang likas na yaman, pangalawa ay ang elemento na gawa ng tao. Ang likas na yaman, ito ay mga elementong pinagkaloob ng kalikasan sa atin, tulad ng hangin, tubig, lupa, halaman, hayop at iba pa. Ang mga elementong gawa ng tao naman ay mga aktibidad na ginawa
ng tao sa kapaligiran, tulad ng paggawa ng gusali, kalsada at iba pang infrastruktura. Kasama rin dito ang mga salik na nagbibigay at sumusuporta sa lahat ng mga nilalang. Napakahalaga ng ating kapaligiran dahil ito ang pangunahing pinagkukunan natin ng mga pangangailangan tulad ng pagkain, tubig at tirahan. Ang balanseng kapaligiran ay mahalaga para sa kalusugan ng tao, ng mga hayop at ng buong ekosistema. Ang ating kapaligiran ngayon ay nahaharap sa malaking suliranin dahil sa kapabayaan nating mga tao. Ilan sa mga pangunahing suliranin ay ang polusyon. Ang polusyon sa hangin, tubig, lupa dahil sa mga pabrika, sasakyan at hindi tamang pagtatapon ng basura. Pangalawa ay ang deforestation. Ang patuloy na pagputol ng mga kahoy sa gubat para gawing istruktura tulad ng bahay at mga gusali. Pangatlo ay ang climate change. Dahil sa patuloy na pagtaas ng temperatura at nagdudulot ito ng matinding kalamidad gaya ng bagyo, tagtuyot at baha. Paglobo ng populasyon na nagdudulot ito ng labis na paggamit ng mga likas na yaman at iba pang mga salik na sumisira sa kapaligiran. Kaya nating sugpuin ang mga suliraning ito sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan nating lahat. Simulan natin sa pagdisiplina sa ating mga sarili. Dahil nagsimula ang lahat ng suliraning ito dahil sa kawalan nating mga tao ng disiplina. Mga dapat nating gawin para masolusyonan ang mga suliraning ito. Itapon ang mga basura sa tamang lalagyan, pagtatanim ng mga puno, pagre-recycle, pagtitipid sa enerhiya at iba pa. Ilan lamang ito sa mga hakbang upang mapangalagaan ang ating kapaligiran. Ang ating kapaligiran ang pinakamahalagang pinagkaloob sa atin ng may kapal. Dahil nabibigay ng kapaligiran ang lahat ng pangangailangan ng tao, tulad ng pagkain, tubig, hangin at tirahan. Sa pamamagitan ng tamang pangangalaga at pagrespeto sa kapaligiran, mapapanatili natin ang balanseng ekosistema na sumusuporta sa lahat ng buhay. Gayunpaman, patuloy itong nahaharap sa mga banta gaya ng polusyon, climate change at deforestation. Kaya, mahalaga ang sama-samang pagkilos upang protektahan ito. Yun lang po at maraming salamat.